Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Paul Manzano. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po may mahal ay magkaisang dumalangin. Dakila po naming Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin po naming kagalang-galang, na Pastor, beloved Noble Evangelist Wulde, Estral Almeda, end-time prophet, nato kami sa iyong banal paanan, mahal Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat sa bawat ito na ibalagawain. Lubos pang pinagpala, mahal Panginoon. Ay yung napakapit sa presensya, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa aming pakikinig, yung masalita, mahal Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa iyong pagkukulang, pagkakasala, lain na bang lingkod, mahal Panginoon, patawarin po, bawat isa sa amin, sumamin ka po, mahal Panginoon. Ako po'y wala at wala magagawa sa ganang akin. Ikaw siya mangusap sa lahat ng amin ng mga kapatiran, maging sa mabaguhan. Alisin mo ang alilangan, mahadlan sa iyong pakikinig, yung banal salita. Hallelujah. At aming sinasaway lahat ng mga alilangan, mahadlang, by the power of darkness, demons of hindrances, unbelieving doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, may namahal. Makabalik po kayo sa inyo po mga upuan. Purihin ang ating mahal. Pagkakit sa lahat, mami na mahal, tayo po ay lubos nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nagbibigay ng pitamaas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, the Alpha and Omega, the beginning and the ending, the Almighty God, our dearest Jesus, Creator of the universe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We give double honor to our beloved and honorable Pastor Evangelist Wulde, Estrada Almeda, the end-time prophet of the living God, and our beloved and honorable son Pastor Lina C. Almeda, beloved Mama, we miss them so much, I love them so much. Hallelujah. Ang kanilang pag-ibig sa ating kaligtasan ng buong mundo ay tunay pong ating palaging sinasariwa, may namahal at isang dakilang kayamanan para sa ating lahat at ani pong inaani ang lahat ng mga bunga ng pagpapagal, extreme sacrifices of love, noble parents in the Lord, and to all the beloved children, we beloved noble parents in the Lord, very pleasant afternoon po, and we love you so much po, loving God bless you more and more, hallelujah, praise the Lord, sa lahat ng ating minamagpatiran, mula po dito sa ating Central Church at sa buong mundo, maging sa ating minamahal na mga baguhan, amen, praise the Lord. Hallelujah. Ating bubuksan, mami na mahal, sa Colossians chapter 3, verse 17, mami na mahal. Hallelujah. Napakalaga po, mami na mahal, ang ating pong malaman ang tunay na salita ng Diyos, buong katotohanan, 100% na katotohanan, hindi po 50%, hindi po 70%, 99% is not good enough. Kaya kailangan 100%, mami na mahal. Praise the Lord. Kaya nga po, ang banal iglesia ito, mami na mahal, 100% tinuturo, mami na mahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ating kagalang-galang na magulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po ito ang tinuring na the true church of the living God, without blemish, without wrinkles, spotless, i-rapture ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mula pa lang sa simula hanggang sa katapusan, mami na mahal, tama ang lahat ng ginagawa. Amen. Mami na mahal. Kapag sa simula pa lang, mali na, yung sunod-sunod na ginagawa, mali na po yun. Dahil nagsimula ka na sa mali eh. Amen. Kaya dapat tama yung simula hanggang sa pangangalagaan pa yan sa kaligitnaan. Hanggang sa katapusan, tama. Amen? Para makarating ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Tama ang simula. Pagkatapos kaligitnaan naman, nagbago na. Abay, hindi rin po pwede yun. Mami na mahal. Pinapangalagaan po yan. Mami na mahal. Hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pinipreserve the pure gospel. Amen. Praise the Lord. Purong-purong ebanghelyo ng kaligtasan. Walang daya, walang halo. Amen. Sabat ko pag may daya, may halo na mali, hindi po sasamahan kailanman ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Iiwanan yan ng ating mahal na Panginoon. Marami ngayon, mami na mahal. Ang dami ngayon gawain, mami na mahal, sa buong mundo. Ha? Iniwanan ng mahal na Panginoon. Walang power. Walang manifestation ng Holy Spirit. Walang kapangyarihan. Hindi gumagaling. Hindi nalutas ang problema, alipin pa rin ang diablo, alipin pa rin ang kasalanan. Mami na mahal, pag ganun, saan pupunta? Amen?
Amin na mahal. Kaya po dito, pinapangalagaan ng lubos with prayer and fasting. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinag-ayuno ito ng ating kagalang-galang na magulang sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, talagang araw-araw, araw at gabi. Ang araw ginagawang gabi, ang gabi ginagawang araw. Halos walang tulog, amin na mahal. Grabe po ang sakripisyo ng ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. Para yung tunay na ebanghelyo, purong-purong ebanghelyo, hindi mabahiran without any compromise. Amen? Praise the Lord. Basahin po natin mga Colossians chapter 3, verse 17. The book of Colossians chapter 3, verse 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Praise the Lord. Hallelujah. Tagalog kindly po. God bless you po. Mga taga-Colossus Kapitulo 3, versikulo 17. At ano bang inyong ginagawa sa salita, sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of Jesus. Amin na mahal. Ito po ay hindi po sa ano pa mang layunin, amin na mahal, kundi pure love. Amen? Open rebuke is better than secret love. Amen? Kapag tinuturo, sabi nga po ng ating kagalang-galang malapastor, ang layunin po dito para ang mga tao makakyat ng langit. Hindi mapunta ng impyerno. Amen? Pag mali ang turo, ma-impyerno ka talaga, mga minamahal. Kaya nga po ganun na lamang po ang gravity ng paggangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Napakaselan, mga minamahal, ang pangaral ng salita ng Diyos. Lalaban talaga yung dyablo. Lumalaban talaga yan, mga minamahal, para hindi mo maagaw yung mga kaluluwa iakyat sa langit. Dadayain talaga, mga minamahal. Katulad yan. Do all in the name of Jesus. Ang dami ngayon, mga minamahal, kongregasyon sa buong mundo. Nananalangin sa pangalan ni Jesus. Nagka-cast out daw sila sa pangalan ni Jesus. Pero pagdating sa bautismo, ayaw nilang gamitin sa pangalan ni Jesus. Inapakaliwanag sa Acts 2:38. Remember to be baptized in the name of Jesus Christ. Amen? Anong nangyari? Inalis na niya, mga minamahal. Binulagan sila ng kaaway. Amin na mahal, kaya yung ating beloved Trinitarians, makinig po tayo, amin na mahal. Amen? Sabi nga po ng ating kagalang-galang malapastor, hindi po kami, ano pa man, Trinitarian din po kami, but in manifestation. Not in person. Kasi pag mga persons, amin na mahal, blasphemy na yan. Kasi isa lang persona ng ating mahal na Panginoon. There's only one God. Ang daming bersikulo, mga minamahal, daan-daan na bersikulo sa banal na kasulatan na magpapatunay. At ang patunay na ito ay lakip ng kapangyarihan. Amen? Amin na mahal ko. So hindi lang po salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi lang po salita, bagkos, kapangyarihan. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aanhin mo ang salita. Kung may cancer ka, hindi ka naman gumagaling. Amen? Kung nandyan na yung kalamidad, hindi mo alam kung anong gagawin. Napapahamak ang mga tao. Amin naman. Kaya nga ang ating kagalang-galang malpastor nangangaral with power, not with enticing words of man's wisdom. Ang galing mo, nakakipagdebate pa nga yung iba. From Genesis to Revelation, ay talagang sa ulado yan. Ultimo yata, kudlit, saka matuldok. Halos sa ulado lahat. Pero pagdating ng kalamidad, hindi alam ang gagawin. Walang kapangyarihan. Pagdating ng cancer, namamatay din. Amin na mahal, na walang kalaban-laban. Pagdating ng dyablo, hindi alam kung paano makipag-away sa dyablo, ay kay mananalo. So balit dito, amin na mahal, tatapakan mo lang ang dyablo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He shall tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Kaya nga palagi natin pakinggan. Kahit paulit-ulit, maminamahal, ang mga preaching, ating kagalang-galang malpastor, kagalang-galang stand pastor, kasi nandyan po yung anointing.
Nandyan yung kapangyarihan. Tumatatag at lumalalim ng lumalalim ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon na hindi ka na makilos ng kaaway. Hindi ka na mabunot. Amen? Sa iyong pagkakatanim sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Imagine mo, minamahal, bakit kaya magtaka ka? Ang liwalag-liwalag naman sa Acts 2:38 na baptized in the name of Jesus. Ba't hanggang ngayon nagbabautismo na sa pangalan Ama, Anak, Espiritu Santo? Kaya, walang kapatawaran sa kasalanan. Walang pumasok na Espiritu ng Diyos. Walang kapangyarihan. Kaya ang nangyari, alipin pa rin ang kasalanan. Kung alipin ka ng kasalanan, palagay mo pupunta ka ng langit? Hindi po. Open rebuke is better than sickle. Pag-ibig po ito ng ating mahal na Panginoon, kaya tinuturo ng ating gagalang-galang mahal pastor. Amin na mahal. Whatsoever you do in word and in deed, do all in the name of Jesus. The number 1 ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Kaya nga tayo na nabautismo sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Sapagkat napakinabangan po nating totoo ang sinabi sa mga kasulatan. Amin na mahal, ang dyablo po ay hindi mananaig sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. When He, the Spirit of truth, is come upon you, John chapter 16, verse 13, He will guide you into all truth. Ating pong basahin mo, minamahal. The book of John, chapter 16, verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you things to come. Oh, hallelujah, hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Ito po sa Juan Kapitulo 16, ang talata ay 13. Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula ng kanyang sarili kundi sa anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. Amen. Kapag ang Espiritu daw ng ating mahal na Panginoon, the Spirit of truth is come upon you, He will guide you into all truth, sa buong katotohanan. Gagabayan kanya, minamahal, at hindi ka madadaya. Amen. Praise the Lord. Sapat iisa lang kanyang ituturo, yung tunay na ebanghelyo lamang ang kanyang sasabihin. Para hindi ka malihis at hindi ka mapahamak. Amen. Amin na mahal. Kaya nga po, dito po sa banal na kasulatan, isang araw, si Philip ay kausap ng ating mahal na John chapter 14, verse 6 up to 12. Atin pong ilagay yung ating sarili, maglakbay tayo 2,000 years ago. Nakita po natin dito, amin na mahal, nag-uusap si Philip, Apostle Philip, and our dearest Jesus. Ano ang mga sinabi? Mami na mahal, basahin po natin. John chapter 14, 6 up to 12. The Gospel, according to John chapter 14, from verse 6 up to verse 12. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him, and have seen him. Philip said unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, shew us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verily, verily, I say unto you,
He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Praise the Lord. Sa Tagalog, kindly po. God bless you. Dito po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 12. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung kayo nakakakilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, ay iyong makikilala at siya'y iyong nakita. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahon, ako'y iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe, at nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At ang mga salitang aking sinasabi sa iyong hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ama, dito po, magsasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kayo nagsasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Dito po sa 12, mga binamahal. Okay na po. God bless you. Amen. Tignan niyo po, mga minamahal. O, di ba? Kapag kayo po nandoon sa senaryo na nag-uusap ang ating mahal na Panginoon, na si Philip ay nagtatanong. Kaya nga dito nalilito yung ating beloved Trinitarians. No man cometh unto the Father but by me. So may Diyos Anak, may Diyos Ama, may Diyos Espiritu Santo. Wala namang Diyos Anak sa banal na kasulatan. Dinagdag na lang nila kasi hindi nila maintindihan. Walang Espiritu ng Diyos na pumatnubay sa kanila, hindi nila maintindihan, mga minamahal. Nang ating mahal na Panginoong Hesus, nung sinabi niya, Philip, hinahanap mo pa ang Ama? Matagal na tayo magkasama, hindi mo pa ako kilala? Nang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi maintindihan, mga minamahal. Ganon din ngayon, ang daming hindi naiintindihan ang salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat hindi naturuan ng totoong pastor. I will give you pastors according to mine heart who will feed you with knowledge and understanding. Totoong pastor galing sa ating mahal na buong tapang, pinangalan buong katotohanan, with prayer and fasting, amin na mahal. Kaya ikaw, kapag medyo nagkamali ka ng kaisipan, amin na mahal, ay magsasaliksik ka sa banal na kasulatan. Amen? Amin na mahal. Sapagkat alam namang mali ang turo. Pagkatapos, gumagaling ang mga cancer dito. Leukemia, ketong. Tapos mali ang turo. Paano nangyari yun? Alam nga namang ang ating mahal na Panginoong Diyos ay magkonsinti sa mali. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imposible, mga minamahal. Amen? Ikaw ang mali sa iyong maling kaisipan. Kaya saliksikin mo. Amen? Amin na mahal. Kung tama ang turo ninyo, bakit hindi gumagaling dyan ang ketong? Bakit pag binabaril, tinatabla ng bala? Amin na mahal. Kaya siya sa atin po ninyo ang inyong turo. Amen? Amin na mahal. Kasi yung mindset natin, nandoon na po sa reliyon. Amen? Dati na po tayong tinaniman, noong pa man, centuries ago, ay tinaniman po na ating puso't isipan ng maling doktrina, maling turo. Kaya kapag nalaman na po natin yung katotohanan, medyo nalilito po tayo. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon kapag tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Papatnubayan kaya sa buong katotohanan, ituturo sa iyo. Amen? Ang hindi nila naintindihan, mga minamahal, yung dual nature ng mahal na Panginoon nung siya ay magkatawang lupa. Nung ang ating mahal na Panginoon Jesus ay narito sa lupa, mga minamahal, meron pa siyang dual nature. He was God and man at the same time. Kasi nagkatawang tao nga eh. So ang ating mahal na Panginoon Jesus, nung nandito sa lupa, amin na mahal, tao. Amen? Sumalit, ang kanyang espiritu, espiritu ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya ang ating mahal na Panginoon, di ba, He suffered, He bled.
and died on the cross of Calvary. Namamatay ba ang Diyos? Hindi po namamatay ang Diyos. Yung paging anak ang namatay, yung paging anak ang dumugo, yung paging anak ang na-crucified. Sapat ang Diyos ay Espiritu. Hindi po siya maku-crucify, hindi siya po mamamatay. Amen? Siya po ay Alpha and Omega, the beginning and the ending. Siya po ay nariyan na dati pa ang ating dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amin na mahal. Subalit siya po ay nagkatawang tao para magsakripisyo ng sarili doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos na magsakripisyo doon, namatay, nabuhay muli, at bumalik na sa kanyang pagka-Diyos Ama. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon ba maririnig pa rin ba natin ang ating mahal na Panginoon Jesus na nanalangin sa Ama? Hindi na po, dahil tapos na yon. Noon yon. 2,000 years ago, nung bumaba ang ating dakilang Diyos bilang tagapagligtas natin dito sa lupa. After that, wala na. Tapos na yon, maminamahal. Hindi na po siya nananalangin sa Ama. Sapat siya po ang Ama. Amen? Bilang tao dito sa lupa, tapos na ang paging anak ng Diyos sa lupa, maminamahal. Tapos na po yun, maminamahal. So, bumalik na sa kanyang paging. Napakasimple, maminamahal. Talagang kapag nagturo ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos, kahit 3 taong gulang na bata, maiintindihan. Amen. Dual nature. Kaya ang ating mahal na Panginoon Jesus dito nung lumalakad sa lupa, He was God and man at the same time. Subalit, lumipas ang panahon, tapos na po ang act of redemption ng ating mahal na Panginoon, balik na sa kanyang paging God the Father. Kaya nga sa Revelation, He will come again. Amin na mahal. Dito po sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Ating bumasahin, amin na mahal. Babalik ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amin na mahal. Ano pong sabi dito? Revelation chapter 1, The book of Revelation, 7, 8. chapter 1, from verse 7. Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all kindreds of the earth shall wail because of Him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sa Apokalipsis 1, talatay 7. 7:8 po. So sabi po rito, narito siya'y paparitong na nasa mga alapap at makikita siya ng bawat mata at ng mga yulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay nagsisitagagoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa, ako ang Alpha at ang Omega, Yes, sabi ng amen. Panginoon Diyos. Gayon, nakaraan at darating ang makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dumarating ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ano pong sabi dito? Makikita siya ng lahat ng umulos sa Kanya, nagsumibat sa ating mahal na Panginoon. At sabi po, I am Alpha. Siya pala ang Alpha and Omega eh. Amin na mahal? Pwede mo bang saksakin ng Alpha and Omega? Espiritu. Hindi mo masasaksak, hindi mo papapatay. Hindi mo masisibat. Bakit? Amin na mahal. Bakit sinabi dito? Noong siya ay nagkatawang tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong panahon na siya ay nandito sa lupa. Amen? Yun yung tinutukoy niya. Pero siya yung Alpha and Omega. Amin na mahal. Walang simula, walang katapusan. Ipinanganak ang ating mahal na Panginoon sa sabsaban. Di may simula bilang anak. Amen? May simula bilang anak. Pero bilang Ama, bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Almighty God, walang simula, walang katapusan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ngayon, sasabihin ng iba, ano ngayon? Basta naniniwala ako sa Diyos. Wala na ayaw ko nang aralin niya mga bagay-bagay na yan. Amin na mahal. Hindi po simple yun. Amin na mahal. Ano pong sabi dito sa
2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Kaya bakit pinapangaral? Bakit mahalaga? Kung hindi mahalaga sa iba, mahalaga yan sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay nalihis, baka magulat ka na lamang, nandoon ka na sa impyerno. Ito, nakalagay, mga minamahal, 2 Thessalonians chapter 1, 8 and 9. The second book of the Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Oh, hallelujah. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 8 at 8 at 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Right. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Hindi mo kilala ang Diyos na iyong tinatawagan, pinaglilingkuran, impyerno ang iyong tutunguhan. Nasa banal na kasulatan, mga minamahal, kaya mahalaga. Amen? Bawat bersikulo, bawat salita ng Diyos sa banal na kasulatan, napakahalaga. Amen? Mga minamahal, perfect God ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Mga minamahal, hindi po tayo nagkwento dito, mga minamahal. Hindi po tayo nakipagtagisan ng kaalaman. Hindi po, mga minamahal. Ang ating pong isinasang-alang-alang dito, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Mga minamahal, napakaliwanag, John chapter 8 verse 24. Ano pong sabi dito, mga minamahal? If you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kapag hindi ka naniniwala na ako nga, amin na mahal, ilista nyo na lamang po sapagkat sobrang dami ng bersikulo. Hindi po natin kakayanin, mga minamahal. Tatalakayin sa isa lamang, mga minamahal. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal, ang sinabi, if ye shall die in your sins, if you believe not that I am He. Who is I am He? Isaiah 11 yata yun, mga minamahal. Pagbalikan niyo po sa Old Testament, yung I am He is God the Father. Ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng lupa. Ang sabi ng ating mahal, kapag hindi kayo niniwala na ako ang God the Father, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Impyerno ang tungo. Mami na mahal. Bakit? Hindi naniwala mga Trinitarian, ang ating mahal na Panginoong Jesus ay siya yung Ama. Hindi sila nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Anong punta? Amin na mahal. Hell is waiting for them. Kaya nga tayo nagkukrusada. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy na nangangaral. Ang tunay, buong katotohanan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Hindi po titigil hanggang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sapat ayaw natin na mga tao ay mapunta ng impyerno. Katulad dati, mga minamahal na taga-impyerno, subalit ngayon, taga-langit na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Iisa lamang ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sabi ng iba, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi ng iba, may God the Father may God the Father binigay yung kanyang anak. Mami na mahal, kapag hindi kinasiyan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, hindi rin maiayos pagturo sa mga tao. Amin na mahal, na hindi po pala yun literal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yun literal na isang ama, yung kanyang anak, ay binibigay niya sa daigdig. Hindi literal yun. Ang interpretation po niyan, mami na mahal, ay 1 Timothy chapter 3, verse 16. Yung John 3:16,
Isunod mo yung 1 Timothy 3:16. Hindi pala literal yun, mga minamahal. Ito po ay expression. Ha? Ating pong basahin. 1 Timothy chapter 3, verse 16. The first book of Timothy, chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig palang sabihin yon ay God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao. Amen. Mga minamahal, so hindi literal na yung Ama binibigay yung kanyang anak sa mundo. Hindi po, hindi literal yun, mga minamahal. Siya mismo ay nagkatawang tao. Kaya nga po dito sa John chapter 1, mga minamahal, verse 1, 3, sa English lang po, dahil yung Tagalog ay nakakadelikado pag umasa tayo sa Tagalog, ang nag-translate niyan ay Trinitarian, kaya i-correct pa po natin yung Tagalog. Verses 1, 3, and 10. And 14. Sabi po natin muna dito sa verses 1 and 3. The Gospel of John chapter 1, from verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verses 10 and 14. From verse 10 up to verse 14. No, itanong lang po. 10 and 14. Verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Praise the Lord. Dito makita natin, mga minamahal, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos, ang verbo, ang salita, ang Diyos. All things were made by Him. Ginawa niya lahat ng bagay. Siya ang Creator. And without Him was not anything made that was made. Verse 10, He was in the world, and the world was made by Him. Siya po ay pumarito sa mundo, at ginawa niya ang mundo. Siya po ang Creator, ang ating mahal na Panginoon Jesus. And the world knew Him not. Hindi siya nakilala ng kanyang mga nilikha. Siya po ang lumikha. Siya ang God the Father. He is Creator. He is the Creator of the universe. Mami na mahal. And the Word was made flesh, at ang salita ay naging laman o naging tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At nabuhay dito sa mundo. Sino yon? Ang ating mahal na Panginoon Jesus. Siya po ang Diyos Ama na nagkatawang tao. Napakaliwanag, mami na mahal, di ba? Napakaliwanag. At siya po ang tumubos sa ating kaligtasan. Kaya, ano po sabi sa Revelation, chapter 22, verses 18, delikado, mami na mahal. Revelation, chapter 22, 18 and 19. Ito po yung mga implikasyon ng maling turo. Kapag nadaya ka sa turo, sa doctrine, impyerno ang iyong tungo. Revelation chapter 22 verses 18 and 19. Kunti na lang po, matatapos na po tayo. The book of Revelation chapter 22 verses 18 and 19. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Amen. Bawal dagdagan, bawal bawasan ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Walang dagdag bawas sa salita ng ating mahal na Panginoon. Impyerno ang tungo ng gagawa niyan. Amen? At ganun din po, mami na mahal, habang narito po tayo sa lupa, Deuteronomy 11, 26, 27 at 28, mami na mahal, ito po ang sabi, if you obey, pagpapala. If you disobey,
curses, sumpa. Mga minamahal, nakakatakot. Dito pa lang sa lupa, maramdaman mo na mali ang turo. Amen? Sapagkat may sumpa. Pag tama ang turo, may pagpapala. Palapakan po natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Gaano kahalaga ng doctrine? Very exciting, mga minamahal. Amen? Amin naman, gaano kahalaga ng doctrine? Kaya hindi nila natumbok, mga minamahal. Gusto nilang pagpapala, gusto nilang kapangyarihan. Mali naman ang doctrine, hindi darating sa kanila. Amen? Bakit punong-puno ng himala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Punong-puno ng katotohanan, pinangalagaan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hindi nababahiran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Puro pagpapala, amen! Walang halong sumpa. Nakakatakot naman. Word pa lang na sumpa, nakakatakot na, minamahal eh. Talagang iiwasan mo yan. Kung ayaw mo ng sumpa, doon ka sa pagpapala, tama ang katuruan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sino may gusto ng pagpapala? Palagi tayo gusto ng pagpapala. Walang gusto ng sumpa. Amen! Kaya anyayahan natin yung ating mga babayan. Gusto po natin ng pagpapala, kagalingan, kalutasan ng problema, kapangyarihan, lalo na sa panahon ngayon na napakadelikado. We are in the perilous times. Amen? Amin na mahal, dumarating ang mga komunista, terorista, kalamidad, ang mga pandemic. Amin na mahal. Wala kang dapat ikatakot kapag ikay tunay na anak ng Diyos na nasa katotohanan. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Habang sinusumpa ang daigdig na ayaw kumilala sa ating mahal na Panginoon, lalo kang tinataas sa pagpapala. Lalo kang pagpala. Di ba mga patutunan, mga kapatiran? Amin na mahal, kung kailan naging pandemic, doon pa patayo ng third floor pa na bahay. Grabe. Doon pa dumating yung kanilang mga sasakyan. Hallelujah. Gusto talaga ipakita ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Ito, dito kayo. Tingnan niyo yung mga anak ko. Amen? Lalong pinagpapala, habang sinusumpa ang buong mundo sa hirap ng buhay, amin na mahal, dapat mahirap ang buhay eh. Dapat lahat nakabulugmok, amin na mahal. Subalit ang mga kapatiran, pinag-uusapan po tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinag-uusapan pala tayo, narinig natin doon sa mga kapitbahay, amin na sabi, bakit ganyan sila? Habang sila takot na takot, bakit ganyan sila? Hindi. Parang wala lang sa kanila. Nung panahon ng pandemic, mga minamahal, pinag-uusapan pala tayo, nagkukwentuhan sila, may nakarinig. May nakarinig, sabi, bakit hindi sila tinatablan? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Paano kang tatablan? Anak ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pagpapala ang darating sa iyo, hindi sumpa. Nasa katotohanan ka ba? Ano kung papabayaan ng ating mahal? Sabi nga ng ating kagalang-galang wala pastor, anak ka ng Diyos, pagkatapos papabayaan ka. Iyan naman ang imposible sa lahat ng imposible. Kung tatay nga na masama kapag yung kanyang anak naghihingi sa kanya ng pagkain, amin na mahal, hindi niya bibigyan ng ahas. Di ba? Hindi niya ihuhulog kung saan. Masama na ang tatay yun, masama na tatay yun. Amin na mahal, ay gagawa talaga ng mabuti pag anak niya ay walang pwedeng gumalaw sa kanyang anak. Amen? Mas murang ating dakilang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-ibig. Pabayaan ka, napaka-imposible! Sabi ng ating kagalang-galang mahal pastor. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal. Habang tayo po maawit sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, inanya po natin ang mga baguhan, hallelujah, upang tanggapin ng formal ang ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagmamalasakit sa kanyang mga anak. Narito po, ating beloved brother, heal for our altar call, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher Rob Blanco. Inyo po napakinggan ang napakinggan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita dito ngayon, mga sa ating live broadcast viewers, sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Kaya habang ating pong inawit, gawin po natin panalangin ang awit ng may inibig ko. Lahat po tayo tumayo, may inibig ko. Yung praise God. Hallelujah, hallelujah. Tapos ang ating mga kamay, ibig natin mga mata, may inibig ko. Ano yung isang Diyos na tumubos sa atin, isang Diyos na nagpala sa atin. Hallelujah, ang kanyang pangalan na si Jesus Cristo.
salamat din sa Espiritu. Sa ating mga iniibig na mga bago nandito ngayon sa harapan, bagay sa ating live broadcast viewers, upang ganap niyo pong maunawaan ang inibig ko, ang pagkakaisa ng ating mahal na Panginoon. Merong 4 na susi ng kaligtasan na inyong gagawin, 3 gagawin niyo ngayon. Unang-una yung pananampalataya sa nagsan sa buhay. Nasabi ng Biblia ng pananampalataya na ko sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na hindi pa nakita, sinampalatayanan mo, dyan nalulugod ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino mo lumalapit sa Diyos kung nasa sumampalataya na may isang Diyos lamang, nasa tagapagbibigigan siya nagsisahanap sa Kanya. Napakinggan nyo ang magagandang mga patukan nila, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na patasan yung puso, ito po yung magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ikalawang reglamento ng Kaligtasan, yung godly repentance, yung makadiyos sa pagsisisi. Sabi naman Biblia, lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kalwatan Diyos. Wala sa mga matuwid, wala. So paano tayo magiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan magsisi po tayo ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo ni dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin mo ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon.
Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo nilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulunin kasama nilubog sa tubig, pag-aho mo na iwan doon lahat, isa ka na born again Christian, bagong nilang sa harapan ng malaman, sabi sa Roma 6:4-5, baka kalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi natatapos yun, kinakailangan yung pagkapatuloy, pananatili, at ang Diyos po na magbibigay ng pang-apat, babaptiso ang kanyang banal na Espiritu. Ang sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa ating mga inibig ng mga bagulan dito ng sarapan, mga sa ating live webcast viewers, pakitas po niyo mga kamay, ibigit na po niyo yung mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin, kasama ang tusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin, maging ang aking mga sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesucristo, na pinagbubukan ng mga pagkapala sa punong dalangin ng taong nilang Sam. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista William Medante Papa O God, sa aming mga iniibig na mga pagunantito ng sarapan, maging sa aming beloved webcast viewers sa tumangga sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang mong dugo na umagos ako sa Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain na kanilang marubrob na pagleksyon, O Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang mga sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang sa sagawa panapatay pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong alis sa lugar na ito na hindi po tanggapin ang baptismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon. Sapagat kung kayo hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos ng kasalanan, ayaw nyo yung karamdaman, ayaw mawala mga problema ninyo. So bago sa pag-uwi nyo mamaya, ganapin nyo ang baptismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon. Sa mga bagay, pag-uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, at siya po magbibigay ng pang-apat, babaptisan kayo ng banal na Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin ang mga salang bilang kanyang mga anak. Kasi tayo mga pangailangan, pray for the sick, aking mo binibigay po sa ating beloved Lord and preacher, Brother Louie Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved ko, preacher at Brother Hill. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Taas po natin ang ating kaliwang kamay as point of contact. Palagi nating isipin ang ating mahal na Panginoon handang tubugon sa ating mga panalangin at ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ano man ang ating taglay ng problema at karamdaman, palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Tayo po muna sabay-sabay na manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved noble evangelist, William Almeida, and time prophet, Lord God, na ito mga nakasama namin bago tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Sama-sama kami nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sa ito ng biyaya. Kabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali
makasala sa aming kahinaang minsan na pagbibigyan, pagsalagsag sa iyong banal na kalooban. Lubos at labis kami nagsisimula pa yung dalangin namin. Panghawakan mo kami, tihanda sa iyong dakilang pagbabalik. At bago sa aming personal pangailangan, una't higit patuloy namin sinasabi ng kimpasalamatan, lubos ang mahabang buhay at kalusugang, katatagang kalubos sa mga beloved children namin, beloved parents in the Lord, pangunahan banal ng Iglesia, mahal na Panginoon, ipangalabang salita, mahal na Panginoon, at pangunahan, mahal na banal ng Iglesia, inatang mo sa balikan mga magulang sa iyo, ibuhos mo sa ganang pagpapala, maging ministerong ito, patuloy po kasangkapanin sa marami pagkalawang mo sa taon ng biyaya, at abutin mo aming pangailangan, pawiin mo ang bawat isa, may galak at tugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Magitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, as out from us, complete healing right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, demons of lust of the eye, lust of the flesh, demons of unbelief and doubts, demons of Satan, demons of poverty, cast out, be bound unto hell and be dead forever. Complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating makamay at tayo po ay tatalon at sasabihin natin ang 3 beses na Hallelujah. Praise the Lord. Para masamang espiritong pinalayas natin kailanman ay hindi na babalik pa sa atin. Taas ang kamay, sabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord God, for thy sweet holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mga Panginoon, ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Ricardo, para sa ating mga announcements.